Ang payo ko kay Rep Abante, kasama po sa trabaho niyo 'yan, yung kagalitan kayo ng mga tao, lalong-lalo na ng mga taxpayers pag hindi kayo nagpe-perform ng maayos. Ngayon, ang maiging sagot sa mga tao na merong nasasabing hindi maganda sa inyo ay magpaliwanag kayo. Hindi niyo naman kasi nagagawa 'yon. Ngayon, pinagsalitaan ako pabalik ni ni Benny Abante at gigil na gigil nga siya sa akin at minura pa nga ako. Hindi lang ikaw, but yung mga bida-bida dyan sa Quadcom, yung mga bida-bida dyan sa Committee on Governance and Public Accountability na lumilitis sa 125 million confidential fund ni Inday, makinig kayo sa mga tao, galit na kami. Yun ang totoo dyan at kailangan yung tanggapin yan. Kahit itumba nyo po ako bilang vlogger, kahit burahin nyo ako sa mapa, hindi ibig sabihin nun wala nang magmumura sa inyo. Tandaan nyo po yan. Ang pake. Parang ito yung naisip kasi namin ng mga vloggers na hindi nag-attendan dyan sa committee hearing. Alam namin once na pumasok kami dyan, hindi kami makakalabas. Gagawa sila ng reason, the flimsiest reason, para i-contempt kami at hindi kami magamit sa eleksyon, wala kaming boses sa eleksyon, hindi kami marinig ng mga tao, hindi kami makapagbigay ng aming mga obserbasyon, impormasyon at iba pang mga bagay na maaaring maging basihan ng maraming Pilipino na nakikinig sa aming mga platform. Yun ang talaga nakikita naming yun talaga ang nakikita naming dahilan dyan, Sir Admar at Sir MJ. Ma'am, balita ko na high blood daw yung mga congressman dahil hindi daw kayo nagpunta sa House of Representatives ngayong araw, imbis magpunta doon, dumiretso po ang pangkat sa Korte Suprema. Yes, Sir Sir Admar and Sir MJ, no? Naniniwala kami na itong pagtawag ng joint committee para imbestigahan ng mga vloggers ay meron talagang problema from the beginning. Kasi sa letter nila, ang nakalagay, iniimbitahan nila kami dahil sa ang basehan ng pag-imbita nila sa amin ay dahil din sa privilege speech ni Rep Barbers. Pagkatapos, sa speech ni Rep Barbers, sinabi niya na may mga niraise siyang mga punto noong December 4, kung saan sinabi niya na merong mga vloggers na makapili, na pinagtatanggol ang China, and later on, nung kanyang latter part ng speech, ang sinabi niya, ang mga vloggers na ito ay pinupondohan ng mga drug lords at ng mga illegal at ng mga pogo operators. Ngayon, noong December 16, sinasabi na nanawagan si Rep Barbers na imbestigahan ang mga malicious vloggers at mga trolls. At directed ang kanyang speech sa mga law enforcement agencies, NBI, CIDG at kung sino-sino pa na nagpakita rin sa hearing kanina. Kung makikita natin, if we're going to look at it dun sa mga factors na meron itong hearing na to, obvious that they are going to really put us in detention. At least, if not in jail, in detention. Ako, ang basa ko talaga doon, they're going to do trump-up charges. Mga maninipis na issue, gagawa nila ng kaso just so ma-justify yung pagpiit namin. And makita nyo naman, hindi pa umiinit yung puwet ng mga kongresista sa committee hearing. Ay, galit na sila dun sa mga letter ng mga vloggers at isa nga sa pinag-initan nila yung aking yung aking letter explaining why I had to decline their invitation. Kasi I felt that hindi naman ako kailangan dun kasi I am not paid by any pogo operators nor I am paid by any drug lords. I am not paid by anyone for that matter. So I felt that I have nothing to share. Ang goal nung committee kanina ay magkaroon ng liwanag yung mga issues tungkol sa mga ni-raise na concern ni Rep Barbers, and I thought that I do not have any information on that. And so as a
as a person who really believes that public money should be spent on prudent matters, mas minabuti ko na na-decline ang kanilang imbitasyon dahil siguro ibigay na lang nila yung space ko sa ibang mga individual na mas may input at mas may masasabi tungkol sa mga ganitong klaseng aktibidades. Kasi definitely, kung akong tatanungin nila, masasagot ko lang doon ay wala. That's the first inconsistency nung nila, no, nung ilang hearing na ito. At tong notice nila sa amin, may kalakip din na House resolution. Yung House resolution naman ay iba ang layunin. Kasi ang layunin ng House resolution na yon ay tungkol naman sa misinformation at saka malicious content. So, merong problema kasi sa totoo lang nakakalito kung ano yung goal nung kung ano talaga yung gusto nilang marating, kung ano talaga yung gusto nilang gawin. Do they really want to address crimes in relation to content creation, or do they just want to check on the misinformation at saka yung mga tinatawag nga nilang fake news peddling, magulo yung kanilang gustong mangyari. So, minabuti ko na sa aking part at sa part ng iba kong mga kasama, minabuti ko at minabuti nila na hindi natanggapin yung kanilang imbitasyon. Tsaka, ma'am, napangalanan kayo kanina ni Manila Congressman Benny Abante. Hinahanap kayo, hinahamon kayo. Matapang ka raw sa posting, pero nang paharapin ka daw doon at bigyan ng pagkakataon na magkadaupang palad, hindi mo naman daw pinagbigyan. Anong masasabi mo doon, ma'am? At medyo may na-mention pa siyang bad word doon sa i-strike doon sa hearing. Ang problema kasi dito, Sir MJ, ako ay private citizen. Si Rep. Benny Abante ay public official. And bilang public official, accountable siya sa taong bayan dahil pinapasweldo natin siya. Okay? Kung siya ay masama ang loob dahil siya ay napagsasalitaan ng hindi maganda tungkol sa kanyang trabaho, that's part of the that's part and parcel of being public servant. So, ang payo ko kay Rep. Abante, kasama po sa trabaho niyo yan, yung kagalitan kayo ng mga tao, lalong-lalo na ng mga taxpayers pag hindi kayo nagpa-perform ng maayos. Ngayon, ang maiging sagot sa mga tao na merong nasasabing hindi maganda sa inyo ay magpaliwanag kayo. Hindi niyo naman kasi nagagawa yon. Ngayon, pinagsalitaan ako pabalik ni Benny Abante at gigil na gigil nga siya sa akin at minura pa nga ako. Do you think na-exhibit ni Benny Abante yung mga bagay na ine-expect ng mga kagaya ko sa kanya? Tingin ba niya nakabuti yung ginawa niya at ikinabango ng pangalan niya na ini-intimidate niya gamit ang pulpito ng House of Representatives ang isang private citizen na nagngit-ngit sa kanyang bulok na performance din sa House of Representatives? So, ako na-surprise ako na-surprise ako sa panggigigil nila sa akin. At ang dami nilang na-reveal na mga na-state ng kanilang mind dito sa mga pangyayari ngayong araw. Kasi, una sa lahat, nanonood pala kayo ng vlog ko, At higit sa lahat, nasasaktan pala kayo dun sa mga political observation ko sa inyo. Sa totoo lang, I felt really great. Ibig sabihin, I am doing something right. Para itong mga crocs na ito, itong mga representante na ito na walang ginawa nitong mga nakaraang taon para i-address ang tunay na problema ng Pilipinas, para sila ay mapikon at magalit sa mga obserbasyon ko at sa mga panawagan ko ng transparency and accountability at magpa-prioritize ng general welfare ng bayan, nasasaktan pala kayo sa mga kritisismo. Hindi ko, I do not know these people personally. And I do not really intend to make any personal relationship with them or whatnot. My concern is the quality of public service that they are extending to the Filipino people. And they are not doing good. Bagsak sila.
5 kung yun ang ibibigay nating grado sa kanila. Dahil ang mga pinagagagawa nila, Quadcom, paglitis ng Pogo, EJK, at kung ano-ano pa, paglitis ng confidential fund ni Inday, are these things important to the Filipino people? Do we need to talk about murder that happened 20 years ago? While you squander the public resources? I mean, hindi po talaga fair itong mga ginagawa ng ating mga representante. At ngayon, kung kayo ay nagagalit sa mga taong bayan, kasi kung magsalita kasi si Benny Abante, no? Si Rat Benny Abante, kung magsalita siya, parang ako lang yung nagmumura sa kanya. Sir, baba kayo. Magbasa kayo ng mga comment. Tingnan ninyo yung ibang mga tao kung ano talaga ang nasasabi nila sa performance nyo. Hindi lang ikaw. But yung mga bida-bida dyan sa Quadcom, yung mga bida-bida dyan sa Committee on Governance and Public Accountability na lumilitis sa 125 million confidential fund ni Inday, makinig kayo sa mga tao. Galit na kami. Yun ang totoo dyan. At kailangan niyong tanggapin yan. Kahit itumba niyo po ako bilang vlogger, kahit burahin niyo ako sa mapa, hindi ibig sabihin nun wala nang magmumura sa inyo. Tandaan niyo po yan. Tsaka, bago lang si partner Admar, ano nga yun campaign season no? So, alam mo yun, dapat magdalawang isip sila na gumawa ng mga hakbang dahil ang trabaho ng mga social media influencers, political bloggers is information, di ba? At bumababa sa ground. Tayo, siyempre, kinukuha natin yung public sentiments. At talagang kung anong sinasabi sa ground, yun yung din binabanggit natin sa mga balita, binibigyan ng airtime sa, siyempre, meron tayong mga balita na may kinalaman sa mga pang-araw-araw na pangangailangan tulad ng mga gasolina, pagkain. Siyempre, ano mo dyan, tao talaga ang magkukomento. So, do you think may epekto yan sa mga nagpunta kanina o sa Congress o sa Hul, lalo pat election season ngayon, at ginajudge sila ng taong bayan in a national scale? Well, I think nakuha na nila yung galit ng taong bayan dun sa kanilang mga previous performance sa kung paano i-handle ang mga committee hearing, ang mga previous committee hearing, mga joint committee, Quadcom, Tricom, iba-iba bang mga committee pinagbubuo nila. Nakita na ng mga tao kung ano lang yung kanilang competence. At nakita na ng mga tao na sila talaga ay tumatrabaho para sa interes ng mga tao na sa kapangyarihan na mas mataas sa kanila na galit sa mga Duterte. That has been established. That has been very, very clear. Nakita na ng mga tao kung paano sila magtrato ng resource person during a legislative inquiry. And they had been a habitual violator of human rights. They do not afford the people. They cite in contempt, due process, kung ano lang sa tingin nila yung reason para i-contempt ang isang resource person or ang isang witness, wala silang pake. Parang ito yung naisip kasi namin ng mga vloggers na hindi nag-attendan dyan sa committee hearing. Alam namin once na pumasok kami dyan, hindi kami makakalabas. Gagawa sila ng reason, the flimsiest reason, para i-contempt kami at hindi kami magamit sa eleksyon, wala kaming boses sa eleksyon, hindi kami marinig ng mga tao, hindi kami makapagbigay ng aming mga obserbasyon, impormasyon at iba pang mga bagay na maaaring maging basihan ng maraming Pilipino na nakikinig sa aming mga platform. Yun ang talaga nakikita naming yun talaga ang nakikita naming dahilan dyan, Sir Admar at Sir MJ. Good evening po ma'am, si Admar po ito. Nakikita niyo po ba na meron pa bang dapat na gawa ng batas, amendahan sa batas natin na mga existing kung nakikita nilang may mga paglabag po kayo? Kasi maliban po sa mga existing po na batas tulad ng cyber libel, defamation,
meron din pong sariling community standards na ipinapatupad po ang X, ang Facebook, ang YouTube ukol dito. Hindi pa ba sapat ito na maging remedy po nila kung talagang nakikita nila na sobra na ang para sa kanila ang nagagawa po nitong mga political vlogger? Ang mas mahalagang tanong kasi, Sir Admar, ay yung coverage ng gusto nilang i-legislate kasi hindi yun malinaw from the beginning. Kagaya nga nung sinabi ko, ang strength ng pag-iimbita nila ay nakasalalay dun sa speech ni Barber sa kung saan gusto niyang i-call out yung mga makapili ko, no, yung mga pro-China vloggers daw na bayad ng pogo money at ng drug money. And later on, gusto naman niyang paimbita yung mga malicious vloggers daw. Ang hindi ko maintindihan, marami, kasama pa nga dito yung troll farms, no? Pati yung troll farms gusto niya imbestigahan at gusto niyang ano yun. I find it very, very unintelligent na ang dami-dami niyong gustong i-cover na mga bagay, and yet ang resource speaker niyo lang ay mga vloggers. Kasi yung mga pinatawag nila 40 na vloggers. Pero gusto mong mag-cover ng troll farm, gusto mong mag-cover ng fake news, gusto mong mag-cover ng mga narco vloggers, gusto mong mag-cover ng mga pogo paid vloggers. Ano ba talaga yung gusto nilang gawin? Yun yung hindi namin sabaw na sabaw yung intention nila. I mean, kung hindi malinaw kung ano yung gusto nilang i-legislate. I mean, kung ang gusto niyo i-legislate ay ang accountability ng mga vloggers, I think we have we have libel laws already, slander, defamation, and and whatnot. And we also have cybercrime laws that deals with particular crime, yung mga libel na yan, mga oral defamation na yan, done through social media, through electronic device. So, hindi ko maintindihan. I think yun yung pinakaunang problema. Kaya rin nagkakaroon ng issue sa legitimacy nitong inquiry na ito. Ito ba talaga ay para sa aid of legislation or ito of retaliation? At itong pinupunto ko nga, na gusto nilang guminte sa amin Pinakita yan ni Abante. Pinakita yan ni Abante doon sa pagbasa niya ng aking letter na nag-e-explain kung bakit ko i-decline ang kanilang invitation. Ang sinabi, may sinabi kasi si si Abante na hindi namin gusto ang knowledge mo or something to that effect. Na hindi knowledge mo ang kailangan namin. At ito ay hindi ko kumbaga, to use the words nga of the joint committee, fake news tong si Abante. Kasi ang sulat ninyo sa akin, ang sabi ninyo, in this regard, the joint committee comprising the committees on public order and safety, information and communications technology, and public information invites you to the joint inquiry to share your knowledge and experience with social media with the end in view of promoting accountability, authenticity, and digital well-being. Yung tinutukoy dito na share as the way I interpreted it, yung sinasabi niya, joint inquiry to share your knowledge and experience with social media, this is in relation to the Barber's privileged speech. Because in the letter, they said, first paragraph ng letter, Dear Ms. Cruz, this has reference to the privileged speeches of Robert A. Barbers, delivered in the plenary on 4th December 2024 and 16 December 2024. So, sa akin, para sabihin niya na hindi niya kailangan i-share yung knowledge ko, di nakalagay sa letter ninyo, hindi kayo marunong magbasa. Rep. Benny Abante, you want respect and yet you are lying to your teeth by saying na hindi nyo kailangan yung knowledge ko when in fact in your invitation that's what you said. Opo, at sabi pa ni Abante na maliban sa nais din niya kayo na
makadalo doon sa pagdinig, nabanggit din niya na wala daw siyang kalaban-laban sa inyo. Tingin niyo po ba wala siyang kalaban-laban sa inyo po ng mga political vlogger sa kanyang katungkulan sa kasalukuyan? Bakit siya mawawalan ng laban? Siya ang nasa pwesto, siya ang may power. Siya ang nandyan sa House of Representatives, siya ang may privileges, siya ang pwedeng gumamit. In fact, sila, Robert Barbers already used it, na meron silang privilege speech na inaalaw silang mag-privilege speech kung saan ito ay protected by cyber laws, by libel laws, na protected from cyber libel and yung mga yung mga traditional na libel suit kasi immune sila doon. Paano kami naging same footing at paano sila naging walang kalaban-laban? When they have the money, they have the power, and they have all the privileges as a public official. Ang labo naman, parang that's an outright lie. Ayaw lang nilang sumagot. Yun yung totoo dyan. Ayaw nilang mag-explain pag nanghihingi ang mga tao ng transparency and accountability. Ngayon, kung ayaw nyo sumagot sa mga hinaing ng mga tao sa inyo, wala talaga kayong laban. Kasi unang-una, dapat wala kayo sa pwesto kung ayaw nyong gawin yan. Kung ayaw nyong sumagot. Dapat hindi kayo public official. Kung gano'n ang gusto nyong gawin, na merong issue sa inyo, ayaw nyong sagutin, ayaw nyong balikan ng mga tao, kung ganyan ang isip ninyo, dapat hindi po kayo nag-public official. Kasi wala talaga kayong laban. Hindi talaga kayo mananalo next time. Opo. Ma'am Joey, sa Estados Unidos po, sa pag-upo po ni President Donald Trump, isa sa kanyang mga executive order na nilagdaan ay ang papatigil dito nga po sa censorship na ginagamit itong social media na kesyo nagkakaroon ng mga fact-checker sa paglaban daw sa misinformation, disinformation. Pero bago pa man ito nangyari na executive order, una nang nagpahayag itong si Meta na si Mark Zuckerberg na aalisin na nga itong mga fact-checker po na ito. No? So ito may relasyon dito sa executive order na itigil na ang censorship, lalo na yung mga state-sponsored na mga lalo na sa mga kalaban sa mga politika o hindi naayon sa kanila pong mga naratibo, no. Nakikita niyo po ba na itong ginawa noon sa nakalipas na administrasyon dun sa Amerika, ganito ang pangyayari at ito yung gustong ipatigil ni Trump, itong mga ganitong klase po ng mga pangyayari na pinupunterya po ang kalayaan sa pamamahayag po? Oo, kumbaga parang kabaligtaran naman dito sa Pilipinas yung gusto nilang gawin. Tama ba? Kumbaga parang ginaya itong nakalipas na administrasyon doon sa Amerika po dahil ang accuse nga nitong si Donald Trump nagkaroon ng censorship, no, through ditong mga iba't ibang mga platform na ito na ngayon pinatigil ni Trump, pero dito hindi pa na tumitigil itong kahalintulan na pangyayari doon sa Amerika before. Meron kasing maliit na difference. Tingin ko, Sir Admar, no, merong maliit na difference kasi yung naging polisiya ng Amerika, most of it has something to do with the Chinese related propaganda dahil nga nagiging threat na sa kanila ang China, nagiging powerful na ito at they wanted to maintain and at least win the perception battle against China. And so I think that's one of the thrust of the previous administration. Kaya nagkaroon sila ng kumbaga ng parang pakikialam doon sa mga content na umiikot sa social media. And I think aside from that, meron rin na mga kumbaga yung sa Amerika kasi parang nakakopo ito sa mga specific na topic. There is similarity, definitely there is a similarity doon sa gustong gawin ng committee ngayon, nung committee ni itong joint committee na pinamumunuan ni Dan Fernandez, Rep. Dan Fernandez, meron itong similarity sa ginagawa nila ngayon
Kasi nga, while nag-open up na ang Facebook, for example, natanggalin ng censorship, ang hindi ko maintindihan kung bakit eager naman ang Joint Committee na i-regulate ang social media. So kumbaga parang sa Amerika nga, nagluwag na sila pagkatapos ngayon dito naman sa atin sisikipan. Of course, in a way, parehas sila dahil political yung motivation Even in the US, meron ding mga political motivation na nagpupush para magkaroon ng content regulation doon. So, hindi talaga ako agree na ganon ang maging direksyon ng Pilipinas. Kasi dapat as a society, mas nagmamature tayo Mas nagiging hindi dapat tayo nagde-deflect ng mga information. Dapat ang mas magandang pamayanan ay yung pamayanan kung saan kaya natin dapat i-process ang information. Wala na kasi tayo dun sa era ng pagka meron ako narinig na balita, malamang tama yan. We are already at a time where processing information is the most crucial when it comes to consuming news and information. So, tingin ko siguro kung meron mang pagkakaiba yung nangyari sa Amerika at saka yung nangyari dito sa Pilipinas, parang to put it simply, sa Pilipinas para tayong paurong kasi sa Amerika na-realize na nga nila na hindi maganda yung nagsusuppress sila ng information doon during the previous administration. At ngayon Trump administration mas niluwagan nila. Tayo naman din sa Pilipinas, paurong tayo. Yung mga bagay na dapat okay at dapat maging part ng conversation, bakit biglang gusto nang i-regulate? Ayan. Opo. Siguro bilang panghuli, ano po yung inyo po may iwang mensahe sa ating mga kababayan sa gitna po ng ganitong mga usapin? Ito ba'y makakapagpabago sa sitwasyon sa bansa ngayon na kinakaharap at malapit po sa bituka ng ating mga kababayan po, Ma'am Joey? Ang problema ng taong bayan, pagkain, tubig, kuryente, nagmamahalan, gas, LPG. Yung LPG, nakaka-announce lang na meron ng itataas. Do they really think na pag ginipit nila yung mga vloggers, magkakaroon ito ng direct impact sa mga buhay ng mga bawat Pilipino? I don't think so. This only serves political purpose para dito sa mga sa mga ilang membro ng ating House of Representatives. And that alone for me is corruption. Because they're not using their time prudently para isolve ang mga problema ng mga bansa. At ang pinagkakabalahan nila ay yung minumura ko si Benny Abante dahil dun sa mga privileged speeches niya na wala sa hulog. At yung kanyang mga desisyon at yung kanyang mga line of questioning kapag siya ay nagpe-perform ng kanyang function as a congressman during legislative inquiry, hindi po yan ang problema. At hindi po na dapat siyang pinapalaki at ginagawang problema. Napakadali pong isolve niyan. Sagutin nyo lang po ang lahat ng bagay na inuusisa sa inyo ng mga vloggers, titigil kami. Ang problema, hindi nyo po kami sinasagot. Ganun lang po yun, kasimple. So, para panawagan ko po sa ating mga kababayan, ito po, nandito na po kasi tayo dun sa panahon na kailangan na talagang malaman ng lahat ng Pilipino ang kabalbalan at ang mga pang-aabuso na ginagawa ng House of Representatives. They cannot hide it anymore. In fact, sa sobrang sa sobrang sama na nung sitwasyon natin, wala rin silang pake kung wala rin silang pake kung magalit ka o hindi. Wala rin silang pake kung alam mo o hindi. As long as as long as they can get their share in the pie, and do not tell us otherwise because you approve around 12 billion in your 2023 budget,
12.5 billion in your 2024 budget and 17 billion on top of your regular budget for 2025. Bilyong-bilyong pera ang dinagdag ninyo sa mga sari-sarili ninyo, binigyan nyo ng pera ang mga sari-sarili ninyo on top of your original request. Saan napupunta yan? Yan ang gusto naming malaman, yan ang gusto naming pag-usapan. Kasi yung mga pera na yan, it could have been used to address issues on food security, issues on infrastructure, issues on improving our education. Saan nyo ginamit yung mga yan? Bakit nyo inaprobahan yung mga sarili nyo ng pera na ganyan kalalaki na hindi nyo naman hinihingi in the first place? So, sobrang baboy na ng 19th Congress. Napaka-baboy, the worst Congress ever. And a lot of people are talking about it. You know, even business people are of the observation na talagang balasubas na talaga itong ginagawa na to. Ngayon, idagdag pa natin yung entry nila sa mga vloggers at talagang gigil na gigil sila na nagkaroon ng session ukol dito. Hindi kami ang problema eh. Hindi kami ang magiging daan para magkaroon ng pagkain sa hapagkainan ng lahat ng Pilipino. So, sana po mamulat at maliwanagan ang isip ng ating mga kongresista. Napakakunti na ng time bago mag-close ng 19th Congress. Maliit na lang ang time ninyo for redemption. Do the right thing. Kung ayaw nyo minumura namin kayo, do the right thing.